Ngayong araw, TV host at artist na si Robert Alejandro nabudol daw ng kanyang caregiver. Ipon niyang halos 3 milyong piso nilimas. Nanginginig ako, hindi ako makapaniwala kasi yun yung buong savings ko eh. Yung savings ko for so many years, pinag-ipunan ko yun, pinaghirapan ko yun, naging 80 pesos. Ang perang pampagamot sana niya sa cancer, ipinambili lang daw ng mamahaling gadget sa online app. Pati raw sa online sabong ipinantaya. Tinaguri ang caregiver scammer. Sagad hanggang buto ang panloloko. Kinailangan ko na talaga ng caregiver. I need someone to help me. Kilala ang mga Pinoy caregiver sa kanilang TLC o Tender Loving Care, di ba? Pero may mga caregiver na ibang TLC ang ginagawa. Tangay lahat ng cash. Bantay sa lakay pala sa pera ng pasyente. Pati mga may sakit, hindi pinapatawad ng mga kawatan. Kaya dapat laging budol alert. Alam mo, Mon, itong si Robert Alejandro, hindi lang yan sikat na artist, hindi lang yan sikat na host. Alam mo bang siya rin yung raw sa Pape Melroti, yung sikat na specialty store? Oo, Lucy. Actually, ako, research ko lang din nalaman. Research ko lang. Okay. Ngayon, ang tanong ko, gaano katagal na siya palang may cancer? 8 years. 8 taon na siyang lumalaban sa sakit na colon cancer. At meron siyang, kailangan niya magkaroon ng caregiver. Yun na nga eh. So yung caregiver niya, tiwala na ba niya yun? Or ano nangyari dyan? Itong caregiver na binabanggit natin, pangalawa na yan ha. Kasi nga, kailangan niya na may kapalitan na dahil medyo matechnical na yung mga kailangang atensyon. Pero dahil nga hinang-hina na at medyo urgent na yung pangangailangan, tinanggap nila ito kaagad dahil referral din. Alright. And everybody knew I was going to die, right, Jet? Except you. Except me. And then, but you called my sisters, you told them that I was dying already. And then, did you see a priest? Well, may pumunta na priest para magbigay siya ng basbas. So, a priest already came to give me the last blessings. And I'm alive. And I don't know how long pa I still have. But I'm good. Matagal ko nang kilala si Kuya Robert. Hindi man sa personal, napapanood ko na siya noon sa mga palabas sa TV kung saan siya naging host. Sa malayong baryo ng Hapaw, nakipagkita kami sa filmmaker na si Kidlat Tahimik. Tuwing naririnig ko ang malumanay na boses niya, Magandang umaga, ako si Kuya Robert. Nagliligpit lang ako kasi nakakahiya naman sa inyo. Baka maubo kayo sa alikabok. Okay lang ba kayo? Pasensya na ha. para talaga akong kinakausap ng isang cool na kuya. Kaya may halong galak at lungkot ang bahaging ito ng aming pagkikita. Magandang araw po, Sir Robert. Magandang araw, Sir Bon. Thank you po sa pagpapatuloy sa amin sa inyo. Ganoon pa rin si Kuya Robert, katulad sa napapanood ko noon. Excited ako makakwentuhan siya. Para akong fan na nakaharap ang kanyang idolo. Lalo pa akong na-excite ng personal kong nakita kung paano ginuguhit ni Kuya Robert ang unique style ng mga obra niya. Ever since hindi pa ako nag-aaral, nagdo-drawing na ako sa dingding, ganyan. O Ano mga dinadrawing niyo po noon? kung ano-ano, lahat. Parang ginagawa kong journal yung dingding, ganyan.
So, yun yung buhay ko, art. Kaya nung nasa TV ako, ginawa kong parang drawing reporter daw. Magsushoot kami, tapos dinodrawing ko yung kung ano yung tungkol sa storya, ganun. Art imitates life, ika nga. Ganito rin kay Kuya Robert. Iba't iba ang kulay ng buhay. Nagbago ito noong taong 2016 nang ma-diagnose na nasa stage 4 na ang colon cancer sa kanyang katawan. 52 years old siya noon. Ano po naging reaction niyo initially nung nalaman niyo po na diagnose kayo ng cancer, colon cancer? Anong stage na po nun? Stage 4 yata eh. Agad? Nung sinabing colon cancer, sabi ko, okay. Sabi ko, mamamatay na ako. Saan ko kaya ibibigay yung mga libro ko? Iyon ang nasa isip niyo that time? Yes, libro ko kasi yun ang pinaggagastusan ko, kung saan ko linalagay yung pera ko rin. Kapag may magandang libro, mahilig ako sa libro. Ito pang ginagamit mo ito? 8 taon mula nang una niyang malaman ng sakit, hindi ito naging balakid para magbahagi ng good vibes sa ibang tao. Marami nagtatanong, anong ginagawa mo at buhay ka pa? So doon namin nilalagay lahat ng, kunyari, mga pagkain ko na madalas mga gulay at prutas. Yung hindi na ako masyadong to junk food. Tapos positive, very positive. Parang chill lang ako. And still alive. Still alive. Naging hamon ng taong 2023 kay Kuya Robert. Nagkaroon ng ilang komplikasyon sa kanyang sakit kaya't sumailalim siya sa surgical procedures. Lumubha ang lagay ng kalusugan niya pagkatapos. At nakita ko ang ibinagsak ng kanyang timbang. Nagkaroon ako ng procedure sa kidney, doon lumalabas yung ihi. Meron din tubo sa ari ko. So, nakailangan palitan every month. Tapos kailangan i-check yung dressing. So, yung malungkot ako pero kinailangan ko na talaga ng caregiver. I need someone to help me. Dahil labas-masok sa ospital, isang caregiver muna ang kinuha para mag-alaga at tumutok sa lagay ng kalusugan ni Kuya Robert. Pero para 24 oras may nakabantay, kumuha pa sila ng isang karelyebo. I had 2 caregiver, magkarelyebo sila. So, the doctor, siyang nag-recommend. Tiwala po kayo? 100% tiwala. Dahil sabi ni Doc. Oo, at ganun kaming klaseng tao, pamilya namin, ganyan. Parang kapag may tutulong, papasalamat kami. Hindi kami nag-iisip ng masama. Ang pumasok na caregiver sa eksena, itatago natin sa pangalang Noel. 34 na taong gulang. Qualified daw sa trabaho dahil graduate umano siya ng kursong nursing sa isang pamantasan sa Maynila. Ibig sabihin po ba na hindi nag-iisip ng masama? Hindi niyo na po hininga ng mga requirements? Hindi po hininga ng mga identification? Nagbigay siya ng, I think, diploma, ganun. Pero hindi kami nag-check or anything. Basta buong tiwala, ganun kaming klaseng tao. Yung parang, basta tingnan na lang natin kung kamusta siya. Budol alert! Humingi ng pulis o NBI clearance ng mga aplikante. Mag-background check din kung legit ang mga ipinasang dokumento.
Kung sa una pa lang may impormasyong sadyang itinago na, red flag na yan. Sa pagsasama niyo po, ano yung mga pakiramdam ninyo? Mas lumakas ba? Dalawa yung caregiver, no? Karelyebo sila. Kailangan namin sabihin sa kanya kung ano yung kailangan gawin. Hindi kagaya nung isang caregiver, marunong na siya. Given those incidents, sir, ba't di siya inalis? Ba't di siya pinalitan? Well, sinabi nga ni J palitan, pero yung mga kapatid ko na mababait, bigyan ng pagkakataon. Pati ibang kasama sa bahay, napapakamot ulo na lang kapag on duty na si alias Noel. Parang malayo ro kasi sa kalingkingan ng kasama niyang caregiver. Awit. Ang napansin ko lang naman po yung kasama namin na lagi po yung pinapacheck sa akin yung mga ginagawa ni yung isang caregiver po. Bali, inuulit ko po yung mga ginagawa niya at saka tinitignan ko si sir kung okay ba siya o hindi. Bakit kailangan ulitin? Ano po yung napapansin? Minsan mali po yung paglagay ng leprostomy, yung dressing, at minsan masakit po daw yung mga likod niya. Based sa ginagawa mong pagremedyo, ano ba nakikita mo doon sa pagkakalagay? Parang tabingi, minsan kulang yung mga nilalagay niya. Ano po, talaga pong hindi po accurate yung mga nagagawa po. Hindi naman kayo magkaaway Ay, nung... hindi po. Ay naku, nung December naalala ko nasa cellphone na lang siya buong araw. Hindi na ako pinapansin. Parang busy-busy niya, may computer siya dito. Parang okay. Tapos ako wala akong sinasabi, parang ayoko na. Habang tumatagal, lalo raw bumabagsak ang lagay ng katawan ni Kuya Robert. Napansin din daw ng mga kasama niya sa bahay na lalo siyang nanghina. Para lang po mabalikan, sir, no? Nung time na yun, feeling mo ba may natitake kang drugs na that will make you weak? Hindi ko alam. And again, yung state of mind ko, hindi na sa lucid. So, parating natutulog na lang ako ganun. Can you describe? Can you elaborate po? Parang walang kamalay-malay. You are in your, kumbaga, weak point. Yes, sobrang weak point. Hindi na ako nag-cellphone. Wala na akong ginagawa. Madalas tulog lang ako the whole time. After 2 months, meron isang notification from the bank. Sorry, ano pong transaction? Bumili ng something from Amazon. Tapos, nakalagay din kung ano yung balance ng account ko. That's a checking account. Almost 3 million dapat. Tapos nung tumawag na ako sa bangko, mga 80 plus pesos na lang natira. So in 2 months, 80 plus. Talagang yun talaga nung narinig ko, parang nanginginig ako, hindi ako makapaniwala kasi yun yung buong savings ko eh. Yung savings ko for so many years, pinag-ipunan ko yun, pinaghirapan ko yun, naging 80 pesos. Sabi ko, totoo ba yung naririnig ko? Pumunta akong bangko right then and there. Totoo nga, 80 pesos na mula more than, yun nga, magta 3 million in 2 months naging 80 pesos.
hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa akin. At siyempre, kailangan mo yung pera na yun, lalo na may sakit ka. Yung mga pagpunta sa ospital, mga medicine, ganun. Lalo na ngayon, kailangan ko yun. Nakita nila na since November pa, unti-unting nauubos yung pera niya, nata-transfer, bank transfer. So, nag-inquire din sila sa kung saan na, sino ang may-ari ng mga pinag-transferan. Although, ang naibigay sa kanila yung cellphone number. Ayun nga, nung dumulog sa amin, na-contact naman namin itong cellphone number na ito. Sino ang pinaniniwalaang sumimot ng ipon ni Kuya Robert? Tinawagan nga yung numerong yun. Na-discover na mag-asawa pala sila may-ari ng dalawang numero. Nung tinetrace nga, ang sinabi talaga nila na itong si ang nagtatransfer nga sa kanila. Yung reaction ko noon, mas worse pa kesa nung nalaman kong may cancer ako. Bakit? Kasi wala na akong pera. Wala na akong pera. Mo, nakakapagtaka lang kung papaanong nalaman itong caregiver yung password ni Robert, no? Kasi di ba pag online banking, may password yan. At mahirap yung mga pattern at yung mga numbers. course, No, yeah. mahihirapan Paano kang i-memorize. mahuhulaan yun? Oo, pero dahil nga alam mo hinang-hinana si Robert noon time na yun, Lucy. Oo. Hindi niya namamalayan at posible, tingin ng kampo ni Robert, posibleng sa bawat galaw ni Robert, inoobserbahan at tinatandaan na nitong minamatiyagan. caregiver yung kanyang mga galaw. At posible na yung mga galaw niya at yung mga password na binabanggit, nahuli na. Okay. Kailan mo usually ginagawa yung paglalakad, Sir Robert? 8 taon nang nakikipagbuno sa kanyang sakit na colon cancer ang dating TV host at artist na si Robert Alejandro o Kuya Robert sa maraming nakakakilala sa kanya. Pero kinakitaan ko pa rin siya ng sigla at lakas sa kabila ng kanyang iniinda. Malayo ang lagay niyang ito nang maglabas-masok siya sa ospital noong nakaraang taon, na lalong pinalala pa raw nang malaman nilang may sumimot sa halos 3 milyong piso niyang ipon sa bangko. Talagang nanginginig ako, parang hindi ko alam anong gagawin ko. So tinignan namin yung mga transactions. Sa dami-daming transactions, lahat hindi sa akin. Sa statement of account na nakuha natin sa online banking ni Robert, lumalabas na talagang napakarami ng mga naging transactions magkakasunod nitong November 23 at 24, parehong 20,695 pesos. Ang dami ding pinamili mula sa online shopping platform. Merong 10,000, 15,000, meron pang 71,000 pesos. Grabe! Habang ito kapansin-pansin din, itong December 12, in just one day, hindi bababa sa 5 transactions kaagad ang ginawa. Halos ganoon din, dito sa e-wallet ni Robert, may mga 50,000 pesos na transactions na magkasunod ginawa in a difference lamang ng 1 minuto. Nangyari raw ang maanomaliang mga transaksyon sa bank account ni Kuya Robert mula noong November hanggang December 2023. Pero palaisipan sa kanila noon kung paano sila nasalisihan ng kawatan. Paano po kayo unang kinutuban? Wala akong kutob. Ang nangyari sa akin, in 2 months, kasi sa cellphone ko, wala rin notifications mula sa bangko. So hindi ako nag-iisip. Tinanggal din pala niya yung mga pinahinto yung mga notifications from the bank. Budol alert! Regular na magpalit ng password ng online cash at bank applications. Gumamit ng mahirap na combinations ng titik o numero. Iwasan ang mga numero ng birthday, telepono at iba pang madaling hulaan. Huwag itong i-share sa iba.
December 19, 2023, nag-report sila sa Quezon City Police District o QCPD para sampahan ng reklamo ang bantay sa lakay na sumimot ng bank account ni Kuya Robert. Ito ang bersyon ng kwento na nasa sinumpahang salaysay ni Kuya Robert. Nagsimula ito nang tinanggap nila bilang caregiver si alias Noel. Kasi nung time na yun, labas-pasok ako sa ospital. So, yung state of mind ko talaga, Not stable. I mean, hindi stable talaga. Hindi lucid. Kung tumutulong siya sa akin, papasalamat lang ako. Sobrang weak point. Hindi na ako nag-cellphone. Wala na akong ginagawa. Madalas tulog lang ako the whole time. Yung setup kasi, nasa kama ako. The whole day, I'm bedridden, frankly. Tapos, sa likod ko, andun may sofa, upuan, andun yung caregiver. Kung may kailangan ako, sasabihin ko sa kanya. Yung bag ko, andyan. Kapag may kailangan ako sa bag, siya yung kukuha. Sabihin ko, pakikuha ng wallet, ganyan. Kunyari, bubuksan ko yung cellphone ko. Kitang-kita pala niya na nakikita niya yung mga password ko, kung paano. Lahat nakikita niya. Hindi ko tinatago yung phone ko, ganyan. Kasi nga, hindi ako nag-iisip ng masama. siya lang bang gumagamit ng phone ninyo aside from you? Yeah. Yes. Mas madalis pa nga siyang gumamit. Budol Alert! Para ma-monitor ang galaw ng mga tao sa loob o labas ng bahay, magpa-install ng CCTV. Magagamit itong ebidensya sakaling may hokus-pokus o pagnanakaw. Fast forward sa December 17, 2023, natuklasan ni na Kuya Robert na nasimot ang pera niya sa bangko. May mga maanumalyang fund transfer din at bayad sa mga binili sa iba't ibang shopping app. Nahiya pa raw ang kawatan, nagtira pa ng 83 pesos. From 3 million to 83. Tapos wala naman siyang wini-withdraw, di ba? So paano nangyari yun? So doon na sila nagkaroon ng hinala na sino kaya yung pwedeng gumawa nito, di ba? At syempre meron naman silang process of elimination, di ba? Parang ito lang pwedeng gumawa nun kasi siya lang yung bukod tangi na pinagkakatiwalaan dun sa property, di ba? Sa cellphone, di ba? Sa wallet. Humingi sila ng di ba, ng statement of account sa bangko at nakakuha sila ng printout. Kaya naman napaghinalaan yung caregiver kasi yung mga oras ng unauthorized access ay tumutugma dun sa hour of duty nung caregiver na ito. Bukod sa checking account, may mga kahinahinalang transaksyon din umano sa credit card ni Kuya Robert. Merong 283,000 plus na credit card transactions na mga charges dun sa credit card niya na kailangan niyang bayaran. Pero dun sa total na yon, yung mga 273,000 plus, hindi naman talaga kanya. Hindi siya yung gumawa. Isa sa mga pangalan na nakita nila ay yung meron sila nakitang Joan Baisa na pangalan. Tapos nun, syempre nagtaka sila, di ba? Sino to? Di ba? Wala naman kaming kilalang ganito. Nag-search sila sa internet, di ba? Kung sino to. Tapos napag-alaman nila na ito palang Joan Baisa na to, ay di umano, ay parang partner o meron siyang close na relasyon dito sa caregiver. Sa nangyaring fund transfer noong December 3, 2023, makikitang naipadala ang perang nasa online cash app ni Kuya Robert sa 2 numero. Tinawagan daw ito ng mga pulis na nag-imbestiga sa reklamo. During sa interview na yon ng investigador namin, kasi nga tinawagan niya yung numerong yun. Bali yung pinagtatransferan niya, is ahente ito ng isabong. Doon nalaman na, alam lang nila na tawag sa kanila, may tatransfer na pera.
At lolodan nga nila itong si suspect natin. Pinangakuan sila ni yung itatransfer nila, may makukuha din sila na para sa kanila. May 2% silang porsyento doon sa tinatransfer niya. Isa lang daw ito sa mga transaksyon na nag-uugnay umano kay Noel sa pagkawala ng pera ni Kuya Robert sa bangko. From November 22 to December 12, nakita namin dun sa statement of account na maraming mga charges galing sa mga iba't ibang online stores. Ang dami mga orders na kung ano-ano na hindi naman niya in-order. So lahat yon na-charge sa kanya. Traumatizing. I'm telling you, it's worse than the cancer. Talagang nanginginig ako nung nangyari yun sa akin. Ipinost ni Kuya Robert ang pangungot na dinanas sa kanya umanong caregiver na si Noel. Naging viral ito sa social media at nabulgar ang umano'y pangwawalang ya sa kanya. Sapat na raw ang pambubudol sa mga nawalang pera sa bangko, panahon na raw ng paniningil. Sa totoo lang, hindi ko na alam anong gagawin ko kasi wala akong funds, ganyan. It's one of the worst things that can happen. Hindi ito dapat mangyari sa ibang tao. It's really terrible. Sa sarili naming pag-imbestiga, marami ng budol alert kaming natuklasan sa dating caregiver ni Robert Alejandro. Hawak ko ngayon itong kopya ng diploma kuno. Siya yung caregiver na inirereklamo ng pagnanakaw ni Robert Alejandro. Ngayon, aalamin natin kung talagang dito nga ba siya nagtapos. Gio, nag-background check man lang ba sila? Alam mo, Lucy, yun yung problema. Parang hindi na nga sila nakapag-background check dahil gahol na sila sa oras at kailangan na nilang mag-hire ng caregiver. Pero yung hindi nga nila alam, yung sa resume pala na pinakita, pagtad pala ng red flag. Maraming kasinungalingan. Sinundan ko ang naging report ni Mon tungkol sa umano'y pambubudol kay Robert Alejandro ng dati niyang caregiver. Sa araw na ito, gusto ko sanang malaman ang panig naman ng kwento niya. Magandang gabi po. Hello? Tumagal ng 2 buwan sa pagiging caregiver ng dating TV host at kilalang artist na si Robert Alejandro ang itinago natin kanina sa pangalang Noel, 34 na taong gulang. Mabilis daw siyang tinanggap sa bahay ni Kuya Robert dahil nangangailangan na sila noon ng karelyebong caregiver na tututok sa lagay ng kalusugan niya. Yung caregiver na yun, binigyan kami ng diploma, ganyan, pero hindi na namin sinek. Hindi ko alam kung ano pang dapat gawin para ma-check yung background ng mga caregiver at nurse. Nakakuha kami ng kopya ng ipinasang resume na naglalaman ng mga detalye ng pagkakakilanlan at karanasan sa trabaho ni Noel na ginamit naman niyang credentials para maging caregiver ni Kuya Robert. Dito ko sinimulan ang pag-imbestiga. Sa kwento ni Kuya Robert, nag-abot si Noel ng diploma bilang patunay ng kanyang kakayahan sa pag-alaga at aruga ng pasyenteng tulad niya. Ito rin ang naging susi niya, hindi lang para makapasok sa trabaho, kundi maging sa mismong bahay at buhay niya. Nakakuha ako ng kopya ng diploma umano ni Noel. Nakasaad dito na nagtapos siya ng kursong nursing noong taong 2010. Sadya naming hindi pinangalanan ng pamantasan kung saan umano siya nagtapos. Pero inalam namin kung totoo ang pakilala ni Noel sa dating amo. Hawak ko ngayon itong kopya ng diploma kuno. Nakalagay dito, graduate siya ng Bachelor of Science in Nursing. Ngayon, aalamin natin kung talagang dito nga ba siya nagtapos. Hindi man nagpaunlak ng interview ang pamunuan, isang email ang ipinadala nila sa amin na nagsasabing peke raw ang diploma ni Noel.
Budol alert! Bago tanggapin sa trabaho ang caregiver applicant, tiyaking authentic ang kanyang mga dokumento. Maiiwasang mabudol kung makikipag-ugnayan sa Office of the Registrar ng eskwelahan. Isa pa sa mga nakalagay sa resume ni Noel ang skills o kaalaman niya sa trabaho bilang caregiver. Basic ang mga requirement na ito sa pag-alaga ng pasyente. Pero kung babalikan ang sinabi ni Kuya Robert at ng kanyang mga naging kasama sa loob ng 2 buwang paninilbihan, Kailangan namin sabihin sa kanya kung ano yung kailangan gawin. Hindi kagaya nung isang caregiver, marunong na siya. budol alert! Para bang hindi alam o walang sapat na kakayahan sa pasyente ang caregiver na tinanggap mo. Diyan pa lang, magduda ka na. Mula taong 2022 hanggang 2024, nasa mahigit 40,000 caregiver ang nabigyan ng certification ng TESDA o Technical Skills and Development Authority. TESDA ang nagsasanay ng mga gustong maging caregiver. Requirement din ito kahit sa mga nag-a-apply maging caregiver sa ibang bansa. Pero yung talagang legitimate na agency na nagdi-deploy ng legitimate na caregiver, they call TESDA. Ito po bang mga pangalan na to talagang dumaan sa inyo? Are they certified caregiver? Yan, sasagot po ang TESDA. Titingnan niya sa rooster. Lahat po ng pumasa in assessment ng caregiver, nandiyan po lahat yung pangalan nila. Nakapasa ba ng caregiver course sa TESDA si alias Noel? Wala raw siyang record sa TESDA. Sunod ko namang kinumpirma kung totoo ba ang work experience na nakalagay sa resume ni Noel. 3 buwan umano siyang naging team leader sa huli niyang employer. Pero pinabulaanan nila ito. Konti na lang, mukhang bingo na itong si alias Noel sa mga red flag. May isang detalye pa akong nakita sa resume nitong itinuturong ng gancho kay Robert Alejandro. Totoo nga kayang single siya, pero ano itong nakita namin sa Facebook? Kasama ni Noel ang umano'y partner at anak niya sa litrato. Siya rin kaya ang sinasabing si Joanne Basa na pinagpadala ng pera ng sospek base sa credit card statement ni Kuya Robert noong magkasunod na araw ng November 2023. Isang pasabog pa ang natuklasan ng mga investigador sa kaso. Sa email na natanggap ng kampo ni Robert Alejandro, nagawang baguhin ang recovery phone ng online cash application niya. Pwedeng ang numerong ito raw ang nagamit ng sospek para ma-access ang pera niya. Sa isang transaction niya noong December 3, 2023, magkapareho at ito rin ang numero kung saan daw ipinadala ang pera. Tat-tat ng red flag at ebidensya umano ang kampo ni Robert Alejandro laban sa sospek na si Noel. Kaya nagsampa na sila ng reklamo. Kasi yung general na modus, parang makikita mo na parang nililinis muna niya yung pera. Hindi niya diretsyo na tinatransfer sa account niya. Tinatransfer niya to sa account ng mga kakilala niya, di ba, kaibigan, or mga tao na may relasyon sa kanya. So basically, parang nililinis niya yung pera para mawala yung trace sa kanya. Sinikap kong makausap si alias Noel para kunin ang panig sa kwentong ito. Tao po. Magandang gabi po. Hindi tayo pinalad na makausap yung kaanak or mismo nga yung caregiver. Kaya ngayon subukan natin siyang tawagan. Sana sumagot nga siya dito sa atin. At kung hindi pa nga siya nagpalit ng numero niya, makuha natin yung panig niya doon nga sa reklamo ng biktima sa umano'y... Hindi isolated ang ganitong kaso kaya dapat maging alerto. Nang maging viral ang post ni Kuya Robert sa social media para magbigay babala sa pambubudol umano ni Noel, may mga nagkomento na pati sila may sariling bangungot sa mga naging caregiver nila. Ganyan din nangyari sa tita ng asawa ko. There was someone who tried to scam us. We had the same experience. Dati yung sa mom ko, nawalan din kami ng sangkatutak na gamit. My mom's caregiver.
nakilala ko ang isa sa kanila. Walang hiya sila eh. Dahil winawalang hiya nila yung employer. Dahil nga, dinudugo ako sa konsumisyon. Telebabad, pagka alam ko na nagtelepono na ang caregiver, dahil makikita ko, dadaan ako, tumutulo na yung laway ng nanay ko. Ayaw niya na magsalita eh. Eh, ikaw stuck ka sa telepono. Hindi, walang focus and all. Hindi! So pinagnakawan pa pala kayo? Parati. Alam niyo mga kapatid, mula nung lumutang itong storya tungkol kay Robert Alejandro ay napakaraming iba pa na nagpakilala na sila rin daw ay naloko ng kanilang mga caregiver. Hindi ba, Gio? Tama ka dyan, Lucy. May nakilala nga tayo ng isang ginang sa Parañaque na hindi lang isang beses umano siya naloko ng caregiver, kundi 2, 3, at hanggang sa hindi niya na mabilang. Grabe. So, isang pasyente, niloko ng maraming caregiver? Niloko ng maraming caregiver. Pero may mga magagaling naman daw, pero kailangan na kasing umalis. Pero karamihan sa mga nakuha nila, niloko Tawatan. sila. Ay. Kung hindi qualified, pinagnakawan yung pamilya nila. Dahil I have to save a life. Yun ang pag-iisip ko. Gusto kong maayos yung nanay ko. Kung hindi mo magagawa ang trabaho mo, binubudol mo ako araw-araw, kunyari nagtatrabaho ka, pero ang kakayahan mo pang-ipis, hindi pwede. Ang palasak ngang kasabihan sa ganitong pagkakataon, nasa huli na ang pagsisisi at wala naman daw sinisisi si Marisa kung bakit siya nabudol ng mga dating caregiver not just once, twice, kundi 4 na beses siyang nabudol mula sa mga dating caregiver nito. Eh, ang hirap humanap ng caregiver. Yung gagong caregiver niya, umalis. Paano ba kayo, ma'am, kumukuha ng mga caregiver? Nag-umpisa ako ng agency. Pag pinagbayaran ako ng 8,000, 10,000, sometimes 15,000, nadala ako. Dahil pare-pareho naman ang pinapadala nila sa akin. Na ano? Na caregiver. That's fine. Kung qualified ka. Eh, ang problema, ang dami mong problema. Sabi ko, para kayong taxi driver, na yung metro nyo, tick, 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 tick. Pero, hindi kayo makasunod. Okay. So mostly, ma'am, sa mga nakuha ninyo, sa pagkakaintindi ko, mga underqualified. Yes. And, ang kasunod kong paghahanap, dahil nadala ako sa agency, ako na lang maghahanap. Okay. Nagpunta ako sa FB groups. Ano yung mga pinost mo? Paano, ma'am? Can you balikan? Looking for caregiver, caregiver wanted, stay in. In my case, I need stay in. Para may kasama siya sa gabi. Right? So, kailangan sabihin mo doon para hindi ka magpaulit-ulit ang kaso, ang case ng patient. So, kalagay mo stroke, age, para hindi ka na magpaulit-ulit. Tapos lalagay mo kung magkano salary. Nakailang days yun, ma'am? Ay, hindi mabilis yan. Magkakaroon ka ng mga 20, 50 applications. Maraming groups yun. Right? Pero kahit sa isang group pa lang, maraming mag-a-apply. Okay. Budol alert! Pinakamainam kung iba-background check ang isang caregiver. Humingi ng job references na may contact number para malaman kung may dati itong record ng pambubudol. May references, very few. Oh, yung iba wala. Importante yun, references. Wala, kasi walang iya sila eh. Kahit na yung caregivers, bihira ang may reference. 30, 35 people, walang makabigay sa akin ng reference. Pero dahil santong paspasan idinaan ni Marisa ang paghahanap ng caregiver, nangyari na ang impyernong dapat sana naiwasan ni Marisa. Dahil every 6 weeks nagpapalit. Tinotopak, nireregla. Sasabihin sa'yo, nag-alaga na ako ng stroke. Pero hindi marunong mag-rehab. Hindi ka expected mag-rehab. Hindi ka physical therapist. Pero kailangan alam mo kung paano mo mapapagalaw to. Dahil alam mo sa sarili mo. Caregiving is innate. Nasa sa atin lahat yan. Dahil nga, dinudugo ako sa konsumisyon. Telebabad,
May time eh. May time ka magtelebabad. Tumutulo na yung laway ng nanay ko. Baka raw mauna pa siya sa nanay niya kung sakaling ipagsawalang bahala ang problema, kaya't humanap pa siya ng ibang caregiver. Ang kaso, parang paulit-ulit lang ang naging sakit ng ulo niya. Siyempre, kung may napansin kang parang hindi sang-ayon sa dapat na ginagawa, mag-iisip ka na talaga na parang may mali dito. Kailangan mas maging mapagmasid ang bawat isa. Kasi siyempre, vulnerable yung pasyente eh. Walang lakas yan, tulad ng dati. Miski sa mga pag-iisip, maaring hindi napapansin yun dahil nanghihina siya. Tayo na nasa labas noon, ng situation na yun, tayo yung makapagsasabi kung tama ba yung nangyayari. Isa raw sa mga kinuha niyang caregiver na kumagat sa post niya sa social media, ang ikukubli natin ang pagkakakilanlan sa pangalang Elaine. Tinanggap niya si Elaine sa trabaho, pero ilang araw lang nang ghost daw itong dati niyang caregiver. Lingid sa kanyang kaalaman, makatiraw palang kamay nitong si Elaine. So pinagnakawan pa pala kayo? Parati. Ma'am Talasmore, ano pa yung mga ninakaw sa inyo dito? Eh, yung mga natitira niya mga alahas. Sometimes noon, nung may pera pa siya, nawala lahat yung pera. So, kinuha ko na lahat ng pera. Mga magkano estimated na nakaw sa inyo in cash? 5,000, 10,000. Mga ganun. Mga maliliit na bagay. Nang tinanong ko kung nagsampa ba siya ng reklamo, hindi na raw niya ito nagawa dahil kinailangan niyang tumutok sa lagay ng kalusugan ng kanyang may sakit na ina. Aminado naman po kayo na nabudol kayo. Grabe mang budol. And it's unacceptable. Sa loob lang ng 6 na taon mula nang ma-stroke, binawian na ng buhay ang kanyang ina noong April 18, 2023. Isa raw ito sa pinakamalungkot na kabanata ng buhay niya, na lalong pinalala ng kung sino-sinong caregivers na napulot niya sa social media. All those years na kinailangan mo ng caregiver na magbantay to help you then with your mom, mga magkano estimate mo yung mga nagastos mo lahat sa sweldo, sa pakain? 1.5. 1.5. Ano yun? Tipid yun. 1.5. 1.5 million. Pero tipid yun. Lalaki o babae, at least 18 years old and high school graduate can enroll in caregiving program. Okay? Pwede po yun. Even po yung mga professionals, if they want to know about caregiving, they can enroll. It takes 6 months for the training and another 1 month for the OJT. Okay, the OJT, they will be deployed in nursing home as well as in yung mga orphanage, okay, where they can have their experiences in taking care of children, sa nursing home naman in taking care of yung mga disabled and the elderly. So, it takes 7 months actually in totality. Naiwasan daw sana ni Marisa na mabudol kung naglaan pa siya ng kahit kaunting oras para busisiin ang pagkatao ng mga dating caregiver. Aside dun sa roster ng TESDA, dapat din talaga kumuha din ng police clearance, NBI clearance, and of course, yung barangay clearance. Isa sa mga senaryo na pwede nating masabi yung kung natutulog siya. And then if yung passcode niya, thumb mark, or facial recognition, madali pa rin sir bubuksan. Yes. Tama? Kasi kumbaga, yung source ng aking biometrics ay nasa tabi ko eh. Paano sir? Pwede yun? Nang malimas ang pera ni Robert Alejandro o Kuya Robert sa bangko at online cash application, paniniwala nila nagkaroon ng unauthorized access ang dati niyang caregiver na ikinubli natin ng pagkakakilanlan sa pangalang Noel. Maaaring nagawa umano ang mga illegal na transaksyon habang tulog si Kuya Robert. Ito yung sinasabi ni Sir Robert na pwesto nung caregiver na nagbabantay sa kanya. Nasa bandang ulunan siya ni Sir Robert habang nakahiga. Kaya hindi nakapagtataka, nakitang-kita yung maaaring mga transactions o namang ginagawa sa cellphone ng biktima. Inalam ni Gio kung paano ito pwedeng mangyari. Aminado ang mga otoridad na mahirap talaga mapagtagni-tagni ang mga transaksyong ginamit ang mga mobile banking app. Mahirap
Pero hindi imposible, lalo na kung makikipagtulungan ang bangko para malutas ang kaso. That is actually a physical concept na directly ang ninanakaw niya ay yung one-time password ng isang user. So ibig sabihin, ang pagnanakaw ng information ng may-ari ng account ay talagang physically acquired. So kunwari, itong biktima natin, siguro during time na binubuksan niya ang kanyang online banking account gamit ang kanyang cellphone, ay tinatandaan yung password. Paano, sir? Pwede yun? Oo, makikita mo yung shadow na siyempre kung anong dinaanan mo sa screen yan, yun yung constant na nakikita mo. Nagmamark yan na kahit sabihin mo, bulilinisin mo yan at hindi mo pinalitan yung screen na yan, eh, talagang iti-fill mo lang ng ganyan, makikita mo kung anong pattern na ginagamit niya araw-araw. Nang malaman ni Marisa ang nangyaring pambubudol umano kay Robert Alejandro, hindi lang siya nakisimpatya rito, na nariwa rin sa kanya ang leksyon na natutuhan niya sa pagtitiwala. Para hindi kayo mabudol na gaya ko, kailangan mo ng number 1, references. Tapos interviewin mo. Kailangan alam mo ang trabaho. Ikaw na amo. Huwag mong isurrender basta sa caregiver. Kailangan alam mo, kailangan may routine ang pasyente. I-check mo. Otherwise, mabubudol ka. At the first instance pa lang na discover mo na nakawang ka, mag-report na agad sa polis para makatulong din kami sa una-una pagkakadakip agad ng suspect at upang malaman agad kung sino nga yung suspect. At makatulong na rin kami sa pag-verify na kung paano nangyari yung insidente tulad yan. At saka yung oras na hinahabol natin para ma-increase nga yung tao. Tuloy pa rin ang buhay ni Kuya Robert. Bumuti ang lagay ng kanyang kalusugan at katawan kumpara dati. Tuloy ang buhay. Tuloy din ang laban. Ano po yung natutunan niyo dito? Pinakamahalaga para sa akin ang pagmamahal ng pamilya at kaibigan. Hindi may kukumpara sa pera o kayamanan. Hindi siya mananakaw sa akin. Yun mas importante sa akin. Kasalukuyan namang gumugulong ang isinampang reklamo ng kampo ni Kuya Robert laban sa suspect na si Noel. Sakaling mapatunayan ng piskalya na may sapat na ebidensya, haharap siya sa kasong qualified theft. Mahirap magkasakit. Totoo yan. Pero mas mahirap kung mabubudol ka pa sa kabila ng karamdaman. Kaya malaking tulong ang pag-unawa at pagsuporta ng mga mahal sa buhay para tuluyang maghilom sa mapait na karanasan. Ako po, si Mon Gualvez. Madaling ibigay ang tiwala sa ibang tao, lalo na kung may magandang first impression. Pero sa mga caregiver na pagkakatiwalaan, tandaan na buhay ng ating mahal sa buhay ang nakataya. Kaya bantayan din dahil baka nakatago lang pala ang totoo niyang kulay. Ako po, si Gio Robles. Hindi matatawaran ang mga Pinoy caregiver kung pag-aalaga lang ang pag-uusapan. Sa totoo lang, karamihan naman sa kanila ay mapagkakatiwalaan. Ganun pa man, sa oras na makakita ng red flag, huwag ipasawalang bahala dahil buhay at kabuhayan ang nakataya. Sampulan na ng reklamo para last na nila yan. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, maging alerto, huwag magpabudol. Kahina-hina ng text message. Wag magpabudol. Porsyentong too good to be true. May isa na kay sa pera mo? Wag magpabudol. Magduda ka na. Kahina-hina ng text message. Sigurado kaming bubudol. Huwag ka lang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Too good to be true. Sigurado kaming bubudol yan. Budol alert. Huwag magpabudol.